Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po nating lahat at sumali po tayo sa pangunahing awit. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagsasaya tayo sa pagpapabinyag ng Panginoong Hesus at sa kanyang pagtanggap sa nais ng Amang siya ang maging manunubos. Pagsisihan natin ang ating mga pagtutol sa nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Para sa aming kawalan ng panampalataya sa iyong pagiging aming Mesiyas at tagapagligtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa bunga ng sakramento ng binyag na aming tinanggap, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapatid, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kaniyang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tampoy hindi babaliin, ilaw na andap-andap, di niya'y papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ng Panginoon ninyong banal na nilalalang, pagkat siya ay dakila't marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay kadikilain, purihin ng Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatang. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito naglilingid. Pag nangungusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa'y templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoong papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyo'y nagsalita si Pedro. Ngayong kulubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa.
Ibinibigay niyang Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mag-aaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipagkakalob sa kanyang Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan ni siya'y nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya'y pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinasabi ni Juan Bautista sa kanyang pangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinigan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang lubuksan ang kalangitan at bumababa sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Magandang buhay, Father. Napakaganda ng ating pagdiriwang ngayon sa Ebanghelyo. Sinabi dito, isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ito ang tinig ng Ama, ang Diyos Ama, at tungkol sa kanyang bugtong anak, ang ating Panginoong Hesus, na kinalulugdan, minamahal niya. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoon, ipinahayag niya, ipinakilala ang mukha, ang pag-ibig ng Diyos. At tayo sa pamamagitan ng ating pagsunod kay Kristo, tayo rin ay mga anak ng Diyos. Sinabi ni San Pablo, apostol, na hindi tayo marunong magdasal, hindi tayo marunong manalangin, ngunit ang Espiritu Santo ang manalangin sa atin na tatawagin natin ang Diyos na Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At tayo rin ay bininyagan katulad ng ating Panginoong Hesus. At kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus, tayo rin ay kalulugdan ng ating Amang nasa langit. Nalulugod ba sa atin ang Diyos Ama nasa langit? Sa ating panahon ngayon, lalo na sa pandemic, marami ang natatakot at maraming naghihirap.
Tayo ba ay katulad ng ating Panginoong Hesus na handang magmalasakit, handang makikiisa sa mga naghihirap? Dahil ang binyag, tayo rin ay nakatanggap ng misyon na sumunod sa ating Panginoon, na si Kristo ang Emmanuel, Diyos sama sa atin. At tayo, kanyang mga alagad, katawan ni Kristo, tayo rin ay inanyayahan ang tahas natin na dalhin ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, sa mga naghihirap, sa mga nangailangan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag sa Panginoon, siya ay ipinakilala, ipinahayag na siya ang ating tagapagligtas. At sa pamamagitan ng pag-ari ng kanyang buhay, ang ating Panginoon ipinakita, ipinahayag sa atin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang makapangyarihan. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos ay nagwagi ang ating Panginoong Hesus laban sa kasamaan, kasalanan at kamatayan. At tayo rin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin ng binyag, tayo rin ay magwagi. Ngunit kailangan tayo ay mananatili sa kanyang pag-ibig. Tayo ay kailangan na manalangin dahil sa pamamagitan ng kanyang binyag ng ating Panginoon, nabuksan ang langit. Sinabi dito sa Ebanghelyo na nakita niyang nabuksan ang kalangitan. Anong kahulugan dito? Na ang pagkakasundo ng Diyos at ng tao. Na tayo ay pinatawad na. Tayo ay nailigtas na. Ngunit kailangan tayong sumunod sa ating Panginoong Hesus. Nandiyan na ang biyaya, nandiyan na ang grasya. Kailangan tayong tumugon at isa sa buhay, sa ating kalooban, sa ating sarili, sa ating puso, ang kalooban ng Diyos. Ng kanyang kalooban, ang kanyang dakilang pag-ibig. Sa pamagitan ng pagbibinyag sa Panginoon at sa ating binyag, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo sapagkat kami ay tao lamang. Tayo ay alagad, tayo ay lingkod, at lalong-lalo na tayo ay mga anak ng Diyos. Isang pamilya. At ang Diyos ang ating Ama na nasa langit. Sa pamagitan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, siya ay nakikiisa sa atin upang ugnayan natin sa Diyos ay maging mahigpit pa sa pamagitan ng kanyang pagyakap, pagtanggap sa ating katauhan. Siya ay nagiging isa sa atin. Diyos suma sa atin. At sa pamagitan ng ating Panginoon, ipinadaman niya ang walang kondisyon na pagmamahal ng Diyos. Siya ay naging alipin at naging tulad natin. Upang sa ating binyag, tayo naging mga anak ng Diyos at ang Espiritu Santo ay ating natanggap, sa araw-araw gawin natin na ang pag-ibig ng Diyos ay ang mangingibabaw. Dahil ang espiritu ng mundo, iba ang nangingibabaw. Ang pagkamakasarili, ang pagtataksil, ang pagkasakim, ang hindi pagpatawad, hindi pagbahagi, ang pagkahati, at marami pa na nagpapahayag na hindi espiritu ng Diyos ang umiiral ng ibabaw. Kaya sa unang pagbasa, narinig natin si Propeta Isaías, lingkod ng Diyos, magbibigay ng katarungan. Lingkod ng Diyos na sa Kanya ibinigay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng Diyos Anak.
at si Jesus ang kaganapan sa propesya ni Propeta Isaías. Kaya nga sa ikalawang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, ni San Pablo, sinabi niya na ang Panginoong Hesus gumawa ng kabutihan araw-araw. Pawang kabutihan lamang ang kanyang ginagawa dahil nasa kanya ang Espiritu Santo. Katulad sa atin, sa araw-araw, kung papayagan natin ang Espiritu Santo na mangingibabaw, ang kabutihan din ang ating gagawin, hindi ang kasamaan. Kaya kinalulugdan ng Diyos ang ating Panginoong Hesus, na tayo inaniyahan na magkaroon tayo ng takot sa Diyos, pagmamahal sa Kanya, na sundin ang matuwid na buhay at ang pagkakasundo sa Diyos at sa ating kapwa. Nabuksan ang kalangitan na ating natanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ugnayan ng langit at lupa, Diyos at tao. Bumaba sa kanyang Espiritu na galing isang kalapati dahil ang Espiritu Santo simbolo ng katapatan ng Diyos, ng kanyang dakilang pag-ibig. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito ang pagpapahayag ng ating Panginoon ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating binyag, baguhin natin ang ating mga sinumpaang mga pangako. Pagbabagong buhay, hinirang tayo ng Diyos upang tayo maging instrumento ng kagandahang loob ng Diyos. Ngunit kadalasan, hindi natin isinasagawa ang mga sumpaang pangako natin sa binyag. Katulad ng isang kwento na 3 ministro, nagkaroon sila ng problema dahil napakaraming pusa ng kanilang simbahan. Sinabi ng isang metodistang ministro, ang kanyang ginawa, itinapon sa ilog ang mga pusa, ngunit ilang sandali, ilang araw, bumalik din ang mga pusa sa kanyang simbahan. Sinabi ng isang baptista na ministro, dinala niya sa bundok ang mga pusa upang maligaw, ngunit ilang araw bumalik din ang mga pusa sa kanilang simbahan. Ngunit ang isang Katoliko na pastor, sinabi niya, madali lang yan, ginawa ko yan. At nagkaroon ng solusyon. Nagtanong sa, anong ginawa mo? Bininyagan ko ang mga pusa at hindi na sila bumalik sa simbahan kailanman. Katulad din sa atin, pagkatapos ng binyag, hindi na tayo bumalik sa simbahan. Ang ating tungkulin, ang ating pananagutan. Nasa araw-araw, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos at tayo rin ay maging kadugod-lugod ng Diyos Ama kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kiniruan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, tirahan ng Espiritu Santo, puno ng paghahangad na mabuhay lagi
Sa katotohanan ito ating sasambitin, Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagsasabuhay nila, ang mga bunga ng binyag ay mapalawid nila ang paghahari ng Diyos sa lupang ibabaw, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang igalang nila ang mga karapatan at mga tungkulin ng ating mga kapatid sa pananampalataya, para sa tunay na pag-uunlad ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayan, upang sa kanilang paghahanda para sa paggugunita ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano, sa ating kapuluan ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahanda tumanggap sa sakramento ng binyag, upang maunawaan nilang lubos ang mga katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano at maisabuhay ang mga ito, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng pagbibinyag kay Jesus, upang maisabuhay natin ng masigasig ang ating pagiging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo at tirahan ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga nananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin iniaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming banal, isugo mo sa amin ang banal na Espiritu, sa lakas ng kaniyang kapangyarihan, maging tunay nawa kaming mga kapatid at alagad ng iyong anak, na Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Hesus. Ako'y inibig mo, at ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling iyas, higit mong kaloob, ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin, ang aming alay ko, naway ay gamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pa, ako ang hinihiling. Manalangin tayo mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipanagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan.
Samayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Taas sa Diyos ay ang puso at diwa. Sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, timarapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay narapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig, buhat sa kalangitan ang pagkikapisan ng iyong salita, dasang katauhan ay amin ngayong natuklasan. Dahil sa Espiritu sa Kanya, lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas, iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang may abang ititampok. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kahiyan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang Panginoon, sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal, tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gan banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan naman matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit tayo, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Papa, Roberto, ang aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Iyon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahalabiring Maria na ina ng Diyos, kay isa na San Jose, kanyang kabiyak, at ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro sa atin ang ating Panginoon na tayo ay mga anak ng Diyos. Naway, sa buhay natin ito, sa pamagitan ng dasal ng Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na papahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumulang kaharian, ang kapangyarihan, at kawaghatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nilalanis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong niniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso ko inihag sa tamis ng pagsuyo. Ang kapangyari Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan, sa matapat naming pagkikinig sa iyong anak, na aming tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir
na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng magpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.